Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo. At isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang iyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang isang larawan ng simbahan ay ang katawan ni Kristo. Iisang katawan lang pero binubuo ng maraming parte na may iba't ibang kakayahan. Sa isang katawan may mga mata, may mga ngipin, may mga kamay, may mga paa, may mga tenga. Iba-iba ang nagagawa ng mga bahaging ito. Pero ang nagagawa nila ay para sa buong katawan. Hindi naman tumitingin ang mata para lang sa sarili niya. Tumitingin siya para sa buong katawan. Ganun din, ngumunguya ang mga ingipin para sa buong katawan. Ganun din sa simbahan. Iba-iba tayo at may iba't ibang kakayahan ang mga members. Ang iba ay tagapagturo. Ang iba naman ay may kakayahang mag-abuloy. Gawin natin ang kakayahang ibinigay sa atin para sa ikabubuti ng buong simbahan. Kaya maganda pong isipin, ano kaya ang biyaya na ibinigay ng Diyos sa akin? Paano ko ito magagamit na mapapakinabangan naman ng iba? Maraming mga panghikayat si Pablo sa pagbasa natin ngayong araw. Maiiksing pangungusap lang ito, pero malalim ang dating kung sisirisohin natin. Ibigyan ko lang ang 3 pangungusap na ito. Maggalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin. Maggalak, magtiyaga, manalangin. Ang nagbibigay ng galak sa atin ay ang ating pag-asa.
Sinasabi ng pag-asa natin na malalampasan natin ang anumang kahirapan at kalungkutan. Kaya nagbibigay ng saya ang pag-asa. Hope gives joy. Dahil sa may pag-asa tayo, may tiyaga tayo. Hindi tayo sumusurrender kasi may pag-asa tayo na malalampasan natin ang kapigatian. Upang manatiling maalab ang pag-asa, palagi tayong magdasal. Hindi lang tayo hinikayat na magdasal, ngunit palaging magdasal. Pray always. Nagiging mapagpasyensya tayo kasi tayo nagdarasal. Tandaan natin ang tatlong salitang ito. Magalak, magtiyaga, manalangin. Salamat o Jesus na bahagi ako ng simbahan. Bahagi ako ng iyong katawan. Gamitin mo ako upang magampanan ko ang aking magagawa sa ikabubuti ng buong simbahan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.